the hardest part ng bakasyon. Ang pinakamahirap na parte pag nagbakasyon ka sa probinsya ay yung pagbalik na Manila. Anak namin may iwan naman dito sa probinsya. Pero sana dumating yung time na makuha ko na sila, magkakasama na kami. So si Pinky andito sa bahay, si Mama andito sila, so hindi ko na siya ipapakita. Si Renre naman nandun sa kabilang bahay kay Dada. So yan, laman ng box ko, baon, saka yung raincoat, tsinelas ni asawa. So ayan, nag-raincoat kami guys kasi sobrang, hindi naman malakas, ambon lang pala. Tigmaan na naman. Uy, tanggol, pupud ka. So yun, what's up mga kaibigan, morning guys. Time check natin, alas 6:06 na umaga. So nag-take off kami doon sa Taft is saktong alas 6. So meron pala kaming 6 minutes na biyahe. So buti na lang dito sa area na to hindi umuulan. Doon kasi kanina hindi ako nagbukas ng camera ko dahil umuulan. So ngayon start na ulit tayo ng biyahe. At yun, yung boses ko pasensya na dahil sinisipon ako. Grabe malala yung sipon ko tsaka ubo. So kailangan namin makabalik ngayon. Today is March 26, no? Kailangan namin bumiyahe na dahil yung asawa ko, yung leave niya ay ano lang, hanggang katapusan lang. So may 4 na araw pa naman kaming alinalaan para sa biyahe namin. Siguro yung biyahe namin mga 2 araw lang. So yun, ito yung pinakamahirap na parte na naman sa bakasyon, no? Pag magbakasyon ka, syempre kailangan mong bumalik sa trabaho. At yung pinakamahirap na part ay yung iiwanan mo ulit yung mga anak mo na hindi nila alam, no? Hindi nila alam na aalis ka na pala sa araw na to. Pabalik na naman sa Manila para magtrabaho. So yun, umiyak yung asawa ko kanina. Ako, nalulungkot din ako. At di ko rin mapigilang maluha talaga. Update na lang ulit kami mamaya dahil masama yung panahon guys. Tinignan ko sa Zoom Earth. So makakaranas kami ng konting pag-ulan sa biyahe namin na itong umaga na to. So update na lang ulit kami pag nasa Catbalogan na kami. So what up guys, update natin 7:52 ng umaga mga kaibigan. 6 tayo umalis doon. So magdadalawang oras na yung biyahe natin. Hindi pa tayo dumating sa Catbalogan. Sa mga 6 hours talaga yung biyahe natin mula doon sa Taft hanggang sa Allenport guys. So yan, update lang dito. Maganda yung panahon guys, hindi masyadong makulimlim, no? Pero pagkaalis namin doon sa Taft, grabe yung ulan doon. So guys, time check natin, alas 8:11 ng umaga. At andito na tayo ngayon sa Catbalogan City. So medyo mabagal po yung takbo natin ngayon mga kaibigan dahil hindi po masyadong maganda yung pakiramdam natin ngayon. Sinisipon tayo at inuubo ngayon, medyo masakit yung ulo natin.
So yun guys, time check natin alas 8:43 ng umaga. At yun nga, dito kami ngayon sa napakagandang spot guys. Tingnan naman oh. Woo! So kakain muna kami guys. Yung tanawin, ang ganda. So yan, anong ulam namin? Isda po yung ulam namin guys, pritong isda. Yung motor natin guys. Ano ba to? Sako pa siguro to ng Katbalogan guys. Pero malapit na rin tayo sa Calbayog. So lagyan natin din yung camera natin, tapos kain muna tayo. Sino pa ba? Di ba kasali ka tayo? No. Sabi ko, langit na tayo. Pero itong ano to, parang nakita kayo. Init guys. Bago magkalbayo, ginagawa yung kalsada dito guys. So konting ingat lang. So yun guys, time check natin 10:34 ng tanghali. At nandito pa lang po tayo sa Calbayog. Sakto lang to na gantong takbo, at least safe tayo. So dito pala tayo dumaan guys sa Calbayog diversion. Meron pa tayong 2 oras pala. Kulang na 2 oras yung biyahe natin mula dito sa Calbayog pupuntang Allen Port guys. Tulong-tulong. Uy. Tapit na yan. So yun guys, time check natin 12:24 ng tanghali guys. At nandito na tayo ngayon sa Allen. Nadaanan na namin yung Santa Clara, pero hindi po kami doon sasakay dahil dito kami sa fast cut. Tanong mo. Oo. Anong oras yung barko? Alas 3. Alas 3 daw. So time check natin alas 12. Try kaya natin doon sa Santa Clara.
So yun guys, galing na namin dun sa fast cut. Ang problema, alas 3 pa yung dating ng barko nila, yung susunod na schedule. So punta tayo ngayon dito sa Santa Clara kasi nakita namin nag-unload na sila eh. Sabihin may barko na yan. So try natin dito, baka mas maaga yung alis nila dito. Baka pwede tayong makasingit. Kasi kung maghihintay tayo ng alas 3, grabe, matatagalan tayo masyado. Kaya naman yung 3 hours na itatambay natin dito. Kung pwede naman tayo sumakay dito sa Santa Clara. So let's go guys, punta tayo doon. So yun, dito na tayo sa Santa Clara shipping guys. Slow down daw. Thank you po. Tara, meron. Saan tayo daw? So ayun guys, bali katapos na natin magbayad doon sa loob. Ang binayaran pala natin doon ay umabot siya ng 900. 886. Oo, tapos 20. So gate 2 daw. Yun, dito daw tayo. So, dito muna sir. Okay, sige po. So waiting tayo dito guys. Yan yung barko natin. So yung binayaran pala natin doon ay 900 plus. Kasama doon yung asawa ko, tsaka yung motor kasama na yun doon. Hey, hintay muna tayo. Tamang tama guys, yung barko nila ay loading na ngayon. Oh, kain tayo. So ngayon kakain muna kami ng asawa ko. Time check natin mga kaibigan ay alas 12:54. Grabe yung biyahe namin mula Taft. Wala tayong tubig. So yun guys, pasok na tayo. Pwede na sir. So pwede na tayong pumasok guys. Let's go go. Yeah, yun na iwan sa asawa. Ano nasusulat sa asawa eh. Saan yung motor? Dito. Thank you. So tayo unang sumakay guys. Dito tayo. Alam nyo guys, isa sa pinaka nakakatuwa pag sumakay ka ng barko dito sa Allen Port or Matnog Port, yung mga batang lumalangoy dyan. Pag ginagisa mo ng barya, pag-aagawan nila. So dito guys, kumuha ko ng maraming bato at hidagis ko sa kanila dito. Kaya ayun guys, mapapansin nyo, pinag-agawan nila. Hindi nila alam na bato pala hidagis ko. Pero sa totoo lang guys, tuwang-tuwa sila dahil sa 20 pesos na hinagis ko dyan.
Ayan o, may bantay o. Magalitan kayo dyan. Nakakamagkano kayo sa isang araw dyan? Ha? Ha? 100? 100. So, nag-take off na kami dito. Hanggang sa muli. Samar Island. Kakaalis na natin sa Alin guys. Alas 2:41. Grabe yung sipon ko sa kaubo. Touchdown. Welcome back to Luzon. Time check natin guys, 4:32 ng hapon. Matnugport na tayo. Cheap. So bakbakan na naman. Welcome to the island of Luzon, Visayas, Mindanao. Hey, welcome to the island of Luzon guys. Time check natin 4:33 ng hapon guys. At yun nga, alanganing oras na. Matnog pa lang tayo. So mamaya ahinto kami dyan sa gilid. Ayusin namin yung mga belongings namin. Pangatlong gas na natin to. Doon sa top, sa malapit sa bahay ng asawa ko, 200. Sa Kalbayog 200 din. Tsaka yung pangatlo dito sa Sorsogon guys. So gastos namin sa gas, nandito na kami sa Sorsogon, 600. So guys, andito na tayo sa Sorsogon Coastal Road guys. Napakaganda. Tamang tama, kakalubog lang ng araw. So napakaganda ng panahon. Sarap mag-jogging dito pag gantong oras. What a view. Isa to sa mga pinupuntahan dito sa Sorsogon guys, yung lugar na to. Yung maganda na part doon guys, maganda doon, diba? Kaso hindi tayo nakapunta nung nakaraan. So yan guys, time check natin, alas 6:02 ng gabi mga kaibigan.
Nandito na tayo ngayon. Kakalagpas lang po natin ng Sorsogon. So going to Legazpi na tayo mga kaibigan. So update ulit tayo mamaya. So what up guys, update natin sa biyahe natin ngayon papunta dito sa Manila guys. Nandito na po tayo sa Daraga, no? Dito tayo dumaan sa Daraga diversion. So medyo madilim dito, pero goods lang, marami pa naman tayong kasabay ngayon. Time check natin 6:54 ng gabi mga kaibigan. So mas mabilis kasi dito, kaya dito ako dumaan. Maaga pa naman, alas 7 pa lang. So guys, time check natin alas 9 ng gabi. Nag-check-in muna kami dito sa Queen's Helen's Hotel. Dito yan sa Nabwa guys. Inaantok na kasi si asawa, kaya nag-check-in na lang kami. So yan guys, ayun na tayo, palabas na tayo ngayon. Time check natin 6 sakto. Pagas muna tayo dito, gasoline station, no? Kakalabas lang natin sa hotel guys. So bakbakan na naman. Lawak ng palayan dito guys. So time check natin 7:24 na umaga mga kaibigan. Nandito na tayo sa Naga City. So tatanim pa lang sila ng palay, oh. Ganda naman palayan dyan, oh. Yun, lawak ng palayan. Highway na naman tayo. So what up guys, update natin sa Summer Manila rides natin. Dito na po tayo sa Rolando Andaya Highway. So mabagal na yung takbo natin ngayon dahil kung mapapansin nyo doon sa unahan na yan, puro lubak po yung nadadaanan natin dito. So update natin guys dito sa Rolando Andaya Highway mga kaibigan, ay maraming ginagawa ang kalsada dito. So ito yung paghandaan nyo pag nagbiyahe kayo, especially doon sa mga galing Manila o puntang Samar. Yun, talagang palaban kayo dito pag nakamotor lang kayo. So ginagawa ulit yung kalsada dito guys. Ayan, isang lane lang. Tinitibag na naman nila itong kalsada na to, oh, di ba? Ayan. Dito po ito sa part ng Rolando Andaya Highway, guys. So, pangit yung kalsada dito. Ayan, tinitibag nila. Ito lang yung makadaanan mo yung linya na to. So, dito guys, ginagawa yung tulay dito. Isang lane lang yung ginagamit. Pero patapos na rin. Hindi na magtatagal, maging okay na to. So sa part na to guys, ginagawa din yung kalsada dyan. Ayan, binubutas din nila. Binubutas, tinitibag din nila pala. Update natin mga kaibigan, nandito na tayo sa Tagkawayan. At time check natin 9:43 ng umaga at 2 bars na lang tayo. Sana makaabot to sa next na gasoline station dahil nako, mahirap na pag naubusan tayo ng gas. Yan, patay ko. Yan, tampok-tampok muna. Dito po yan sa Tagkawayan, Tagkawayan guys.
So andito na tayo sa Calawag guys. Time check natin 10:25. Calawag na po tayo. So yan guys, andito na kami sa gateway to Bicolandia. So dito ginagawa yung kalsada guys. Ano yan dyan? Ito ang ganda dyan, no? So isang lane lang dito. Hintay muna tayo. So one lane lang, kaya bigayan lang. Ayan, o, daming pila, sobrang traffic. Hanggang dun. Grabe yung traffic dito guys. Kung manggagaling kang Manila, pakalagpas mo ng Lopez. Kung galing ka ng Manila, pakalagpas mo ng Lopez, dito yung may ginagawang kalsada, dun yung nagkukos ng traffic. Sobrang daming sasakyan guys na nakapila dito. Yan yung problema dito sa area na to. So yun, hanggang dito yan. Calawag. Dito pala yan sa Calawag guys, yung sobrang traffic na yan. Sa part siya ng Calawag. Tapos next na bayan nito, Lopez na. So sobrang traffic. Ang haba ng traffic dito. So yun, hindi pa natapos yung traffic na to. Simula doon sa sa ginagawang kalsada guys, hanggang dito sa ginagawang ano ba to? Skyway ba to? Hanggang dito yung traffic. Grabe ang haba. Siguro mga 2 kilometers na to, or 2 kilometers mahigit. Pasubo kayo dito pag naka 4 wheels kayo. Papunta kayo ng probinsya, Bicol or Visayas, Mindanao. Dito sobrang traffic dito kasi one lane lang ginagamit doon sa kabila. So guys, andito na tayo at dito tayo dumaan sa Lopez Bypass Road guys. So yun guys, kakatapos lang namin kumain. Dito kami ngayon sa Lopez Bypass Road. So inayos ko muna yung motor ko kasi maluwag yung kadena. So mamaya pag nakadaan kami ng shop, papalitan ko tong brake pad. Sobrang nipis na. So yun, yan sa asawa. Natulog muna siya. Grabe yung motor ko, sobrang dumi. Yan. Grabe. So iligpit ko na tong tools ko. So update natin, 1:56 ng hapon mga kaibigan. Nandito na po tayo sa Gumaca proper po tayo dumaan. So what up guys, time check natin, alas 2:25 ng hapon mga kaibigan. Nandito na po tayo sa Atimonan, Quezon. Atimonan, Quezon. Yes guys, Atimonan, Quezon na po ito. So let's go. So andito na tayo guys sa Bituka Manok. Ayan, mapapansin nyo, ang napakaganda. Kaso nga lang, naulan. Toy, ano pangalan mo, Toy? Huwag kang magano dyan, baka mahulog ka ha. Naulan guys. So let's go. Ayan guys, oh.
Time check natin, alas 2:56 ng hapon mga kaibigan. Na dito tayo, lumagpas na tayo sa Bituka Manok sa Old Zigzag guys. So bumili si asawa ng bibingka dito sa Pagbilao, Quezon guys, pasalubong. So banat na naman tayo guys. Time check natin, alas 3:10 ng hapon mga kaibigan. At mula po dito sa Pagbilao, Quezon, mayroon pa tayong 154 kilometers na tatakbuhin guys, papunta doon sa Bacoor, Cavite. Tapos mayroon itong 4 hours and 40 minutes na travel time. So aabutin tayo ng gabi. (13, 12, 11, 10, 9, 8). So first stoplight na dadaanan natin galing Samar guys. Dito yan sa Lucena. So dito na tayo sa tunnel ng Lucena mga kaibigan. At yun, time check natin 3:33 ng hapon. Ano to? Truck, akala ko ambulance. So parang excuse, naalala ko yung EDSA dito sa lugar na to. May pagkahawig siya doon sa tunnel ng Ortigas. Nagpagas pala tayo dito sa Lucena kanina at nag-add tayo ng 197 pesos. So yun yung na-add natin, panlimang gas natin to. At full tank na naman to guys. Mula dito sa Lucena ay mayroon tayong 133 kilometers na tatakbuhin guys. At 4 hours pa na biyahe natin. So yun, kukumputin natin yung gastos natin sa gasolina. Pang limang gas na natin yun. Di ko alam kung kakasya na to mula dito sa Lucena papuntang Bacoor, Cavite. At yun nga, sa pagkain naman saka sa barko, i-add natin yan. Kukumputin natin lang lahat para at least may idea po kayo kung magkano yung nagagastos natin sa biyahe natin na to mula doon sa Top Eastern Samar papunta dito sa Metro Manila, Bacoor, Cavite guys. So let's go, biyahe muna tayo mga kaibigan. Ha? Ganda dun oh. Grabe. Ganda ng view. So guys, Candelaria na po tayo. Andito na po tayo sa Cabuyao, Laguna mga kaibigan. Time check natin 7:13 ng gabi. Update natin guys, andito na po tayo sa SM Santa Rosa mga kaibigan. Medyo nakakaranas tayo ng traffic dito sa Binyan guys. Dito na tayo sa San Pedro, Laguna. Grabe guys, nakakapagod yung traffic ngayon. So what up guys, time check natin alas 8:15 ng gabi. So yun, parang ano na naman tayo sa sipon natin, boses natin. So nandito na tayo sa Daang Hari guys, no? At tatapusin na natin yung vlog natin na to dahil nga madilim na rin. At sasabihin ko na sa inyo dito kung magkano yung inabot namin na gastos sa biyahe namin na to mula Samar, mula Top Eastern Samar
papunta po dito sa Bacoor, Cavite, Metro Manila. Yung gasolina namin ay 205, 220, 202, 160 tsaka 197. So di ko alam kung magkano yon. Nandito na lang sa screen, tingnan nyo na lang. Sa barko naman, yung binayaran natin sa ticketing booth doon sa Santa Clara na barko ay 886. Kasama yung motor, kasama na yung asawa ko doon. Bali umabot ng 886 yung nagastos po natin. So nag-add pa ako ng terminal fee na 20, naging 906. Yan po yung gastos namin papunta dito sa Metro Manila. Yung pagkain naman namin guys, bali nagbaon kasi kami 2,300 yung sigurado ako nagastos namin papunta dito. So yun lang guys, kung uuwi kayo guys galing probinsya or uuwi kayo galing Manila papunta ng probinsya, so mas makakatipid kung magmumotor kayo kung may motor naman kayo. Tapos mas maganda kung may kasama kayo para ambagan na lang kayo sa gastos nyo sa biyahe, sa pagkain, barko, tsaka sa gasolina. So kasi kung magbabas kayo 3.5 ata yung bus, kung magbaban kayo 5K. So malaki talaga yung masisave nyo, hawak nyo pa yung oras nyo. So yun lang guys yung i-share natin ngayon. Dito na lang, hanggang dito na lang yung vlog natin na to. At sa susunod muli, like, comment, and pa-share na rin. Kung hindi ka pa naka-follow, pa-follow na lang po ng aking page, pa-support naman. So maraming salamat sa iyo kung umabot ka man sa part ng video na ito guys. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli guys. Maraming salamat.